Welcome back sa ating channel. Mainit na usapan ngayon, grabe. Dalawang malaking pangalan ang umiikot para sa Lakers, Bradley Beal at Damian Lillard. Oo nga eh. Ang laking tanong, posible ba talaga? At kung oo, swak ba sila kina Luka, LeBron at Ayton? Exactly. Tara, himayin natin yan. Simulan natin kay Bradley Beal. May mga chika na, possible buyout daw from the Suns. Yun nga yung lumalabas. Tapos syempre, automatic, link agad sa Lakers. Pero bakit siya? Kasi tingnan mo yung stats niya last season, parang mga 17 points per game lang. Medyo malayo sa career average niya na 21.5 points. Totoo yun. Medyo bumaba nga yung production niya. Pero 32 pa lang naman siya. May potential pa. Kumbaga na bumalik yung dating laro niya. Yung 3-and-D na sinasabi. Oo, yun. Yung shooter na may kasamang depensa. Isipin mo, sa team na may Luka at LeBron na mga primary creators, baka mas mag-excel siya sa catch and shoot. Pwede. Less pressure siguro sa kanya to create all the time. Exactly. Mas makaka-focus siya dun sa role na yon. At malaking tulong yun para hindi lang laging sina Luka at Bron ang may karga sa ofensa. Okay. Valid point. Pero, eto na, yung pera, yung logistics, ang laki ng contract niyan, di ba? Tapos yung buyout, di pa naman 100% sure ball yun. Dito talaga yung challenge. Kasi ang Lakers, limited lang yung pera nila for free agency. Yung BAE, biannual exception, nasa $5 million lang yata yun. So, 5M lang? Ang liit nun para kay Beal. Oo, kung mababayot nga siya, malamang ang target niyan, mas malaki dyan. Siguro mga 10M, 15M. Para mabawi man lang yung iiwan niya sa Suns. Tapos ang daming ibang teams na pwedeng mag-offer ng mas malaki. Warriors, Bucks, Heat. Tama. Sila yung may mas malaking exceptions or cap space, potentially. So, para makuha siya ng Lakers sa 5 million BAE, kailangan niyang pumayag sa malaking pay cut. Parang yung ginawa ni Ayton, na nag-take ng less para makapunta sa Lakers. Pwede. Possible yun. Kung gusto niya talagang maglaro sa contender at sa LA. Pero, medyo manipis ng chance yun, realistically speaking. Malaking pera yung tatalikuran niya eh. Okay, gets. Mahirap pero hindi imposible. Lipat tayo. Damian Lillard, kakawala lang sa box, may pa-jackpot tweet pa, fans are going wild online. Grabe yung ingay nun, no? Pero ito yung mas komplikado pa siguro kay Bill. Bakit? Dahil sa injury. Unang-una, yon. Yung Achilles injury, seryoso yon. Malaking chance na out siya for the entire next season. Buong taon. Wow! Buong season. Tapos, yung edad niya, mag-35 na rin. Factor din yun. Pero bago siya ma-injure, halimaw pa rin naman. Almost 25.7 assists per game. Elite numbers pa rin. So anong play dito ng Lakers kung interesado sila? Kasi out siya ng isang taon. Ito yung kakaibang angle. Dahil na-waive siya ng Bucks at na-stretch yung $113 million contract niya over 5 years. Oo, na-stretch nga pala yun. Pwede siyang pumirma ng veteran minimum contract ngayong taon. Kasi technically, binabayaran pa rin siya ng malaki ng Bucks every year for the next 5 years. Talaga? Minimum lang? Para sa isang Damian Lillard? Ngayong taon lang yun, habang nag-recover siya. Kasi may income stream pa siya from the Bucks. Pero syempre, yung catch. Ano yon? Pagdating ng next season, pag okay na siya, hindi na minimum ang usapan. Siguradong malaki na ulit ang hihingin niyan. Magiging free agent siya ulit technically. Okay. So, parang 1-year rental lang sa minimum. Tapos, next year, kailangan mo na siyang bayaran ng malaki kung gusto mong manatili siya. Ganun nga. Plus, yung risk pa rin kung makakabalik ba siya sa dati niyang form after ng Achilles injury at 35. Tapos yung fit, on the court. Assuming bumalik siya sa 100%. May Luka, may LeBron, parehong ball dominant. Naalala ko pa nga yung sinabi ni LeBron dati, "Give me Damian Lillard." I'll show you how appreciated he'll be. Oo, maalakas yung dating nun. Pero yun nga, how would it work? Tatlong high usage, guys. Pwedeng maging sobrang lakas, pwedeng maging magulo. Pwedeng pareho. Let's weigh the pros and cons para sa mga nakikinig. Pro,
superstar talent sa minimum contract this year. Parang libreng acquisition habang nagre-recover. Con, mahabang hintayan, malaking injury risk, edad, future cost, hindi makakatulong agad sa win now at gumagamit ng roster spot. So, malaking sugal talaga to compared kay Bill. Si Bill, kung makuha mo, ready to play agad pero mas mahal ngayon. Si Dame, sobrang mura ngayon pero andoon yung waiting game at yung uncertainty. Tama. High risk, potentially high reward si Dame. Si Bill, medyo safer bet in terms of availability, pero may question din sa price point at kung babalik pa sa all-star level niya. So ayun na nga, 2 stars, 2 magkaibang landas. Bill for immediate, albeit potentially pricey help, o Lillard for a long-term gamble with a potentially massive payoff. Pero malaking risk? Ano sa tingin mo para sa'yo na nakikinig? Isipin mo rin, ano ba talaga yung timeline ng Lakers ngayon? All-in ba habang nandyan si LeBron at kasagsagan ni Luka? O may patience sila to wait for someone like Dame? Anong klaseng risk ang mas palatable? Mas palatable para sa kanila? Yung financial risk kay Bill o yung time and injury risk kay Dame? Ito yung tanong eh, aling sugal kaya ang mas mukhang papatusin ng Lakers management? Ano sa tingin mo? Ang dami talagang pwedeng pag-isipan dyan. Sino kaya? Kung meron man, ang mas may sense para sa purple and gold. Okay lang ba maghintay o kailangan ng tulong? Now na! Pag-isipan mong mabuti. At syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe dito sa channel natin para updated ka lagi sa mga ganitong usapan. Hanggang sa susunod!